Magugulat ka sa tinira ni Grandmaster Daniel Dubob dito po kay Grandmaster Ding Liren sa ginanap po na FIDE World Rapid and Blitz 2024. Sa sobrang gulat ko, akala ko na mouse slip lang siya at ang nakakapagtaka doon, over the board pala laban, walang mouse slip ito. Grabe po yung mga sacrifice. Simulan na natin. D4 po ang tinira ni Ding Liren. Knight F6 po si Daniel Dubob, sinagot po ng C4, E6, tumira ng Knight F3, nag D5, nag G3, yan po yung tinatawag nilang Queen's Gambit na Catalan variation. Sikat na sikat yan, Catalan. Tinitira din ni Dubob yan as white. So pagka G3, Bishop E7 lang, nag Bishop G2, castling lang si Dubob. Tinirahan po ng castling and then yung mainline kinakapture yung C4. Pagka-capture Queen C2 para atakihin yan. Dinipensahan lang ni Dubob ng B5. Ngayon, huwag kayong magtataka ha. Baka kasi may knight talon, mabubuksan yon. Ang ginagawa po doon, sinisi6 lang, binibigay lang po yung pawn or binabalik, may rook B8 naman. Okay? So, ang ginawa po ni Ding Liren, yung A4, yan po yung main line. So, pagka A4 po, tinulak lang, binigay lang yung C4, no? At pagkatulak ng pawn na yan, hindi kinain yung C4 Nag-knight dito muna si Ding Liren. Lahat po yan linya. Gusto niya ang titik sa C4 yung kabayo. So si Dubob nag-develop ng bishop sa C7 or B7. Tumira po ng knight takes C4 na nga. And then C5 ni Dubob, according sa engine evaluation, close to equal ito. So pagka C5 po, kinapture po yan. At ayan na nga, 1 pawn down si Dubob. Though pwede bawiin, hindi niya kinapture. Bishop E4 lang. Inatake yung Reyna, tumakbo po sa dito, hinahamon ang kanyang queen pero hindi kinapture ni Dubob. Sabi ni Dubob, gusto ko 1 pawn down lang ako dito. Knight D7 lang. Talaga hindi kinapture. So pagka Knight D7, tumira po ng Knight E5 itong si Ding Liren. At kung mapapansin nyo yung oras si Dubob, ang bilis ni Dubob. 3 minutes pa siya, samantalang si Ding Liren, 2 minutes mahigit. At pagka Knight E5 po, aba, tumira ng novelty dito si Dubob. Kasi ang dating ginawa, kinapture, tinix po yung E5, pero si Dubob, kinapture niya po yung C5. Pagka-take siya sa C5, nag-queen takes queen, rook takes queen, and then bishop takes E4, si Ding Liren. Binawi po yan, at eto na. Sabi ko nga sa live streaming, nung pinanonood ko to, teka lang ha, may knight C6 ha. Anong ginagawa ng knight C6? Inaatake yung bishop, inaatake yung tore, inaatake yung pawn. Sabi ko, medyo tagilid ata si Dubob ah. Medyo alanganin. Pero, medyo nakalimutan ko kasi. Si Dubob nga pala kasi naglalaro. Huwag kayong magulo. Pag si Dubob ang naglalaro, matik, kung di yan lugi sa pyesa, may sacrifice yan. At ang tinira niya po, number 1 engine move, the only way para hindi siya malugi. Knight B3. Nakipagsabayan lang. Sabayan lang po sila ng atake, no? Ngayon, ito ang matindi dito eh. Tinira ni Ding Liren yung number 1 engine move, which is Knight takes D8. Ibabalik ko lang po, no? Bakit hindi po kinapture ito muna with a check? Kasi lalapitan ka lang at atakado yan, atakado din yun. So, walang silbi. Tinira ni Ding yung number 1, Knight takes D8. Okay? Napakaganda po ng idea ng Knight takes D8 kasi pag binawi po yan na gagawin sana ni Dubob, eto po, rook takes D8 lang. Uy, na mouse slip. Joke lang. Joke lang. Anyway, pag kinapture po yan, hindi yung tinira ni Dubob, ang tinira rook C8 eh. Pag kinapture po yan, ang gagawin po ng white, magro-rook B1 lang eh. So, ang ending, quality down siya. Di ba? Quality down. Hindi ganun kaganda yon. Ibalik natin. Kaya ang tinira ni Dubob, grabe, akala ko talaga na mouse slip. Akala ko nagkaroon ng error sa board. Kasi ang tinira niya po, rook C8 lang. Hindi kinapture yung tore, hindi kinapture yung kabayo. Bagkus, inatake lang po yung kabayo sa may C4. Wow! Sabi ko, ano yun? Sabi ko, ano nangyayari? Anyway, pagka-rook C8, ay, nagkamali po si Ding eh. Ang tinira niya po, niligtas niya itong kabayo by playing knight here. Mali daw po yan. Ibalik natin, no? Ang tamang tira daw po
ay knight e5 na medyo magulo po kasi ibalik natin. Coach, bakit hindi niya na lang po niligtas yung tore? Pag niligtas mo kasi yung tore, rook takes c4 po, kulong yung kabayo na ito eh. Pagpunta doon, ayun, kulong. 'Di ba? So balik po tayo doon. Kaya ang ginawa, ang dapat daw gawin, eto iligtas niya. Ngayon, coach, pag niligtas yan, kain to ah. Okay lang kasi yung knight na to makakatalon, may threat na naman. Oh. O, di ba? Let's say tumakbo ka lang, bibishop ka lang po sa e3 at may threat po dito, may threat din sa kabayo. So, may chance mag one pawn up, no? O, balik po natin doon. So, kaya ganun daw po ang tamang tira, knight e5. Pero ang tinira po ni Ding Liren is knight b7 eh. Na kung saan, ayun na nga, pagka rook takes e4, nag-bishop e3 at pagka bishop e3 medyo equal pa rin naman daw, good move daw yung bishop e3, binibigay lang po yung tore kasi pagka bishop e3 po at kinapture ito, takes lang na ganon, so ang ending po equal lang yan, may threat pa nga po dito pero ang tinira ni Dubov medyo kakaiba, hindi kinain yung tore, nag rook c7 lang, number 1 engine move. Para saan yung rook c7? Nakahang pa rin kasi yung tore at nakakulong yung kabayo sa b7. Hindi po makaiwas yan. Ngayon, dahil kulong siya, magiging kapalit po niyan dalawang minor pieces para sa tore. So, ang tinira po dito ni Ding Liren, f3. Which is napakaganda din. Number 1 engine move pa nga eh. At napaatras po yan. At pagkaatras, dito na. Dito na imposibleng makita yung tamang tira under 25 seconds. Engine lang makakaisip nito. Equal pa rin pala kasi ito. Kahit na ganyan. Ang tinira po kasi ni Ding Liren is rook A to D1. Which is wrong kasi nagkaroon ng rook takes b7. Ngayon, ibabalik ko po, no? Kasi may malaking diferensyang pwede mangyari kung makikita ni Ding Liren yung tamang tira. Pero ang hirap po nito. Gusto nyo, itry nyo. Pag-isipan nyo, ano tingin nyo number 1 engine move dito? I-post nyo yung video. Pero ako, to be honest, sa ganitong time control na 25 seconds ka na lang, kahit ata si Magnus hindi ito makikita. Engine lang makakaisip nito. Kalokohan to eh. Alam nyo ano number 1 engine move? Antindi. Ang ititira mo daw po, sabi ng engine, knight a5. Nabaliw na yung engine. Anong meron dyan? Coach, binibigay lang yung kabayo ah. Anong kalokohan yan? Una-una po, pag tinex mo po yung tore, kakapture ka lang na gano'n. So, equal na naman kasi makakabalik naman yung knight doon, di na yung trap eh. Eto matindi. Coach, paano mangyayari pag kinapture yan? Anong malaking diferensya niyan? Ang malaking diferensya po niyan kanina, wala pong knight dito, makakapag-rook c1. Ano meron sa rook c1? Pag pinalit-palit mo na ganyan, lamang pa nga puti dyan, ayan makakapasok kasi. Okay? Yun po ang magiging problema niya. Yung tore, lalakas. Unlike sa nangyari sa laro, ang nangyari kasi sa laro, pagka-atras, nag-rook d1, yes, na-control niya to, pero wala pong square na papasukan yan. Kumbaga, useless. Pagka-rook takes b7, walang bigay or walang dating na control. Kaya nga po ang ginawa niya, nag-rook d3. Para sa inyo rook d3, para pag gumalaw yung knight, meron dito. Kaso pagka rook d3, may knight c5, threaten pa rin yung tore, threaten ito na mapipilitan siyang i-takes. Kasi babagsak yun. Kaso pagka-capture with a check po yan, kaya napilitan mag-king move at tinirahan lang po ng g5 ni Dubov. Ito po ay malinis na 2 minor pieces for a rook. Walang pawn nakapalit man lang. Definitely better for Daniil Dubov. At pagdating sa oras, mahigit po, 1 minuto at kalahati kalamangan ni Daniil Dubov. So, winning na to. So, ang ginawa na nga lang po niya, nag-rook c1, tumakbo lang doon, rook doon, at king move na lang. Ayun, napakasimple na lang po ng posisyon para kay Daniil Dubov May threat po na knight e5, kaya nag-rook move. Bishop doon, ayun, inatake yung pawn, at tumalon yung kabayo doon. Tinulak yung pawn. Bakit niya po tinulak? May mga plano po siyang ganito kasi papabagsak niya po yung B2, in A4, in A6 lang. Para saan yung A6? Para pagka ganito siguro niya, ayaw niya na may threat doon. Ngayon, hindi makarook C6 yan kasi may knight. Okay? So, tinulak yung po na gano'n, nag-rook B4 na, tinulak, ayun, kaya pala tinulak yung H3.
gusto nang ibigay yung pawn para walang talo na ganun, no? Anyway, kinapture po yan T-Legs. At dito, sabi ng engine, ituloy pa rin yung plano, knight dito, winning dahil babagsak yung pawn. Pero mas pinili ni Dubob yung simpleng bagay. Kinapture niya po yung pawn. Pagka-take sa pawn, tumira doon, bumalik, pinapalit, ayaw, at nakipagsabayan, pinalit na lang yung pawn sa A4. At tingnan niyo po kung paano ito tinapos si Dubob. Gumanon. Aba, nakakatakot yan. Pinapunta mo yung Tori doon. Hinarang yung kabayo. Ngayon, threat po ito Threat po ito. Kaya napag ganun na lang, kinapture takes ang ending, sinimplify ni Dubob with 2 pawns of advantage in a rook and pawn endgame, easy win. Kaya nga po, pagkatira po ng ganyan, nag-resign na lang. Ito po si Ding Liren. Kasi tutulak lang natutulak yan. Tapos dahil 1 pawn up ka pa rin sa king side, lalapit yung king, or even ibigay yung pawn na yan, mapabagsak yung isa dito or ito, easy win. At pagdating sa oras, lamang na lamang din. Grabe yung tira ni Daniel Dubob, no? Grabe yung rook c8 doon. Hindi ako makaget over sa rook c8 na yun, promise. Balik natin na, yan, no? Rook c8. Hanap na yan. Hindi kinain. Umatake lang ng isa. Ay, hanap, no? Tindi ni Dubob. Grabe, lahat ng laro niya, puro ganun, puro may sacrifice. Kaya nga sabi ko, kontitin ko tong si Daniel Dubob, na-content na naman siya. Anyway, dahil po sa panalo ni Daniel Dubob na yan, nanalo din po yung ibang kakampi niya, tinalo po nila ang Team China sa quarterfinals. Ngayon, napunta sila sa semifinals, kalaban yung team nila Arjun Legacy. Abangan nyo po yung mga video na susunod natin. At by the way, sa kabilang side, sila Magnus naman, makakalaban po nila yung team nila Richard Rapport. So, sino kaya maglalaban sa finals? Tingnan natin. Anyway, muli ito po yung Coach P na Master Day. Nagkagusto hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.